Magandang hapon sa inyo lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pandako, ay hinggil sa isyu ng 124th Labor Day celebrations na ginanap nitong May 1, 2026. Yan. So, nagdaos ang sambayan ng Pilipino mula sa mga manggagawa ng ika-124 na Labor Day. At nagsagawa sila ng kilos protesta, pagsasaboses ng hinaing sa pamalaan para sa hanay ng manggagawa. So ito yung ating tinunghayang issue, ika-124 na Labor Day celebrations nila dito sa ating bansa at sa iba't ibang mga bansa. So yan. At nagkaisa yung mga manggagawa sa Metro Manila at ilang nakilahok at maging sa iba't ibang panig ng Pilipinas ay nakaisa sa pagdaraos ng Labor Day. So isinaboses nila ang dagdag sahod, pagbaba ng buwis, etc. etc. Nagsimula ang rally mula sa Rotonda hanggang doon sa Mindiola. So yan. So boses ng ating mga manggagawa ay siyempre dagdag sahod, mababang buwis at iba't ibang mga karaingan ng mga gawa at mga karaingan sa ating lipunan na pinaabot nila sa pamahalaan mula dito sa araw ng paggawa nito. So ang ating pamahalaan naman ay nakiisa ang Pangulong Marcos sa pagdiriwang nito. Mula sa Jensen at sa kanyang pananalita ay kanyang sinabi na nais niyang magkaroon ng disenteng trabaho ang mga Pilipino, kung kaya't naghihikayat siya ng maraming mamumuhunan sa bansa upang magbigay ng trabaho. So yan. So yung ating Pangulong Marcos, yung pamahalaan natin, siyempre nakisa sila sa Labor Day. Si Pangulong Marcos dun sa kanyang dinaluhang yung okasyon ng Labor Day doon sa Jensen ay ilang mga idinaraos doon ay siya ay nagtalumpati ng hinggil dito na nais niya na magkaroon tayo ng bilang Pilipino, magkaroon disenteng trabaho yan. At yan ang nais niya na kaya siya ay naghihikayat ng mamumuhunan sa iba't ibang bansa para magbigay ng napakaraming trabaho dito sa ating bansa. May inulunsad din ang job fair ang pamahalaan upang magbigay ng trabaho sa araw na ito. Ang naglunsad din ng job fair yung ating pamahalaan, from dole yan, para magbigay ng trabaho dun sa araw ng paggawa sa lipunan ng Pilipinas, particular sa Metro Manila o iba't ibang mga lugar sa bansa para diyan sa job fair na yan. So ngayon ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pandako. Sa isyong ito, ang celebration ng 124 Labor Day ay nakikiisa tayo sa manggagawang Pilipino at maging sa buong mundo sa pagdiriwang ng araw na ito ng paggawa. Yan. Tayo ay nakikisa sa sambayan ng Pilipino, sa mga manggagawa sa kanilang pagdiriwang nito bilang naging manggagawa rin. So, sa office nga lang tayo. So, pero tayo ang manggagawa rin. So, nakikisa tayo sa lakas paggawa. So, yan. Nakikisa tayo sa hinaing at nais ng mga gawa sa kanilang boses sa ating pamahalaan na pagtaas ng sahod at mababang buwis at iba't iba nilang panawagan sa pamahalaan. So,
Igis tayo at sana ay makisa yung sambayan ng Pilipino. Siyempre lahat ng mga nasa lakas ng paggawa o maybe kahit ay hindi lang lakas ng paggawa kundi maging yung mga negosyante at nasa ibang bukasyon ay makisa tayo sa ating mga manggagawang Pilipino para sa kanilang boses, sa kanilang ating sinusulong sa ating pamahalaan ang full employment sa bansa at standard na sahod upang makapumuhay ng standard living ang mga Pilipino. Ang ating Administrasyong Marcos ay mag-ibayo ng kanilang pamamahala upang makamit ang ilang porsyento ng mabot ito sa kanyang termino at sa susunod pa. So makisa siya sa UN Sustainable Growth at iba't ibang nakbangin para makamit ito. So yun, tayo ay ang boses ng Human Rights Promotions para dito sa issue ito ng ating labor ay sinusulong natin dito ay yung pagkakaroon ng full employment sa bansa. So yan ay sana ay makamit ang mataas na porsyento ng ating administrasyong ito at programa na kanyang nais na halimbawa na magagawa ng pamahalaan kung kailan mararating yung full employment. Sana ilatag niya yon kung hanggang kailan para sa mga susunod na termino susuportahan nila yon at ipanawagan niya sa mga susunod na termino susuportahan yung full employment hanggang kailan maabot. Halimbawa hanggang 2030 maabot full employment tayo. So ngayon hindi lang full employment, standard yung sahod. Ayun, sana magawa ng ating pamahalaan na makapag-focus siya na mabigyan ng trabaho ang lahat ng mga Pilipino at standard na sahod. So yun. Bali ang standard na sahod kung ayon dun sa Ibon Foundation maabot niya ng mga 35,000. Yun yung with 5 children, so ayos na pamumuhay standard na yun ayon sa kanila 35 to 40 okay na yun. May 5 anak, so kahit pa paano yun ay pupupap doon sa may 5 anak. Sa ngayon yung minimum wage natin yun na dapat na minimum wage na kung saan yung mga minimum wage na yan ay tinatamasa lamang na mag-a-abroad. Pag naging manggagawa ka sa abroad, mga ganon ang minimum wage mo roon, 35,000, maabab pa. Kapag pagkaraniwan ka manggagawa sa abroad, halimbawa sa Korea, sa iba't ibang bansa na maaaring doon magtrabaho ang mga Pilipino sa Middle East. Kaya makakapagtrabaho sila ng malaking sweldo na makapamumuhay standard yung mga pamilya nila, makapagpapagawa sila ng bahay. So dapat sana ay yung ating pamahalaan, Administrasyong Marcos, magsagawa siya ng maglatag siya ng kanyang programa how to attain the full employment and standard na sahod para makapamuhay ng maayos. Ano ba yung sinasabi ng Ibon Foundations? At papaano ang mga companies and the government partnership, paano yung mga kumpanya ay makapagbibigay nito? Anong kaunlaran yun dapat? So dapat yan ay pag-aralan ng ating pamahalaan with the business sector para maibigay yung sahod na standard and then makapagpuling. Bali nga yung ginagawa ng Pangulong Marcos, hikayat siya ng mga investor mula ibang bansa mag-i-invest sa Pilipinas, maglalagay ng negosyo or mag-i-invest dun sa ating mga existing corporation para makapag-expand ng mga negosyo or makapagtayo ng mga negosyo dito. Magbibigay siya ng employment kagaya ng halimbawa EPSA, mga ganon, etc. na or local products. So dapat ay mag-isip ng mabuti ang ating pamahalaan aside from that para makapagbigay ng full employment and then standard sa kung paano yung kaunlaran na gagawin at ilatag ng ating administrasyon ang achievements na maaaring yung achievements na kanyang makakamit dyan. So para mayroong makita natin yung usad ng ating ng administrasyon in attaining full employment or attaining or giving jobs sa mga Pilipino at yung improvement ng salary. So far ay medyo sinasabi nila
may problema may problema pa ang sahod, so hindi pa nakakamit, parang bumababa pa nga raw doon sa poverty, parang sukatan ng poverty. So yun, kaya kinakailangan sana ay magawa ng administrasyon niya at pagsikapan niya sa kanyang pamamahala yung pagbibigay ng maraming trabaho, o mabigyan ng lahat ng trabaho at mahusay na sahod. Sinasabi niyang decenteng trabaho at lahat ay mabigyan ng trabaho. So yun. At syempre ang kakibat nun ay ang mahusay na services ng pamahalaan sa lahat ng aspeto. Ayan. Naway maliwanagan ni Banal na Santa Maria ang Administrasyong Marcos at pagtuunan ang pagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Kakibat ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan na nakakaabot sa mamamayan. So yan, sana maliwanagan ni Banal na Santa Maria yung pamahalaan mula dito sa Administrasyong Marcos at pagtuunan itong pagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Yan, kakibat yung preservation ng pamahalaan. Hindi puro social services lang yung pagtutuunan, kundi employment dapat, dahil nga sa ang ating bansa ay hindi nga fully employed, marami walang trabaho, so kaya malakas ang ating social services, maraming sakuna na nangyayari at iba't ibang mga pangangailangan ng mga mamamayan na tulong ng gobyerno. So dapat yung ating pamahalaan ay pagsikapan ng mapagtuunan yung pagbibigay ng trabaho ng ating Administrasyong Marcos para at siya yung magabayan ng ating Banal na Santa Maria para sa pagpapaunlad ng bansa natin. So that, para sa pagsuporta niya rin sa United Nations at ang United Nations ay makatulong sa Pilipinas, maging yung iba't ibang mga mauunlad na bansa at dito sa ASEAN makipagtulungan tayo to attain that lahat tayo maka-attain ng standard na pamumuhay. So, full employment, lahat may trabaho. So ngayon yung mga hindi yung namumuha, yung nag-exist na Pilipino na hindi kaya magtrabaho kagaya noong mga yung sinasabing nasa vulnerable sector. So siya ay kaya sustentuhan ng ating pamahalaan sa kanilang pamumuhay even in standard life. Yung mga ganon, para sila ay makapamuhay pa rin maayos with the family. Halimbawa, mayroong mga yung nasa vulnerable sector, halimbawa yung mga disabled na hindi na makapamumuhay. So, they can live good pa rin with the support of the government through the family. Siyempre, makakalingay ng family. So, supportahan niya yung pamilya para makalib din na maganda yung mga tao na mga halimbawang hindi na po pwedeng makapagtrabaho. Aside from yung disabled na pwede pa makapagtrabaho, dapat meron din nakalang employment doon. Diba yan? Sa mga ganyang mga tao para makapamuhay pa rin na maayos. But definitely yung mga so meron naman silang ikakabuhay. So dapat ay napagsasaluhan nga ayon sa karapatan yung yaman ng bansa natin. Yan, na pinamamahalaan ng gobyerno. At naway yung pamahalaan ay magprotekta ng patas sa manggagawa at makamit ang kanilang karapatan at mabigyan ng patas na trabaho at hindi ang pamahalaan pa ang dahilan para mawalan ng trabaho ang sino mang Pilipino, mula maliit na manggagawa hanggang professional, etc. Yan. So yung ating pamahalaan dapat i-protect fair sa ating mga manggagawa. So fair protection yung ekonomiya natin sa manggagawa doon sa mga negosyante o yung employer to employee. So dapat ay magkaroon ng patas na pagbibigay ng proteksyon ng ating pamahalaan at sa mga libo ng Pilipino na sa pagbibigay ng trabaho, at hindi nagiging dahilan pa yung pamahalaan sa mali nilang pamamahala or abuses or some favor, some abuse ng pamahalaan even in justice ay siya pa nagiging dahilan para ang isang tao ay mapinsala ang kabuhayan, mawalan ng trabaho o hindi makapagtrabaho. So yun ang problema. Kaya dapat yung pamahalaan ay maging mahusay sa kanyang pamamahala
which is hindi sila naging kadahilanan ng lalo pang paghihirap ng lipunang Pilipino, kagaya ng korupsyon, di ba? Kahirapan ang dinudulot noon. So, iba't ibang mga katiwalian, corruption, injustices, abuses na nagagawa nung nasa pamahalaan ng malaking impact sa tao kapag nagkaroon ng ganoon na abuses yung nasa pamahalaan. So, kaya pagsikapan ng ating pamahalaan mula doon sa namumuno na mapamahalaanan ito na ito ay nakapagbibigay ng mahusay na ekonomiya at hindi ito nagigipang siyang sakit sa ulo ng ekonomiya o maging manggagawa to employ, diba? Ayun. So, naway ang pamahalaan, ayun dalangin natin ang kaunlaran at ng bansang ito at lahat ng bansa at matupad ng United Nations ang Sustainable Development Goal 2013 nito. So, yun. So, dalangin natin yung kaunlaran nitong ating bansang ito at maging dun sa lahat ng bansa at United Nations. Sana ay yung United Nations Sustainable Growth 2030, sana yun ay ma-empower, mapangyari yun. So, everybody lives at its standard. So, yun. Sana yung lahat ng pamahalaan makisa roon at ma-attain yung sustainable growth na yan. Everybody lives na mayroon silang mahusay na pamumuhay at sila ay magkaroon ng magkaroon sila ng sila magpamuhay at magkaroon sila na ang ng standard na pamumuhay. So trabaho lahat. So yan. So sana ay marating ng ating maliwanag at umulad yung ating bansa. Yan. Matulungan yung lahat ng bansa at matulungan tayo ng ibang bansa. O magtulungan ang lahat ng mga bansa from the United Nations. So everybody lives good. So muli, maliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo, mula sa ating banal na Santa Maria, ang bansang ito at ang buong mundo. Mula pamahalaan mamayang Pilipino, yung pamahalaan, mamahala ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatan ng tao, yung pera ng patas ng hustisya, at maging accountable, transparent, iwasan yung pang-aabuso, korupsyon, o iba't ibang mga katiwalian. At yung mamamayan naman ay iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan, bago suportahan yung mabuting pamamahala, patas ng hustisya, karapatang pantao. Sa gayon makapamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad ayon sa karapatan. At higit sa lahat, makakapanampalataya tayo ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, mula Panginoon Jesucristo, magkaroon tayo ng kaligtasang espiritual, at higit tayo makapamuhay ng maunlad, mabuti sa ating pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos, sa kanyang pagpapala sa atin. At palagi nating idalangin ang pagpalain tayo ng mamuhay ayon sa karapatan at mabuting pamahalaan at mabuting pamumuhay. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.